Salamat sa init. Nasa ba iba yung pa natin? Okay lang yun, sister, para mamaya. Ano lang? Ano na? Ano na tayo? Hello. Hindi. Dapat pala nakadikit lang. Sasayaw na lalayo kasi nasasayaw. Anak, gawin natin ang pasensya ng Diyos. Nandito siya sa ating Pilipinas. Ngayon, nilalakin natin ang banal na Espiritu.
magdadasal. Kayo lang muna. Sabi natin ang manifestation ng Panginoon sa pananalangin ni Sister Lina. Ito po muli natin ang ating mga sarili sa gabi nito, sa presensya ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, ikaw ang aming makapangyarihan. O kay dakila mo, Ama, sa gabi ito, kayo po ang aming pinakukunan ng lahat, Ama. Kaya naman ay kami ay nagpupulit na papasalamat sa iyo sa gabi nito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat, sa aming muling pagtitipon para magpasalamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa lahat ng hiram naming buhay na kami ay inyong pinagkalooban hanggang ngayon. Salamat, Panginoon. Salamat sa lahat ng mga biyaya, sa lahat ng mga gabay na po sa amin at proteksyon, Lord God. Salamat. Salamat sa kalakasan, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat. Salamat sa lahat-lahat ng iyong kabutihan para sa amin, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, ay muli kaming lubos na nagpapasalamat sa iyo. Patawad, Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkukulang, kahinaan, at sa aming mga pagkakasala na paulit-ulit lamang ito.
pagkakasala sa aming isipan, sa aming salita at sa mga gawa, Panginoon. Patawad, Panginoon, patawad sa lahat. Sa lahat, Panginoon. Muli kami, Panginoon, ay kami ay narito upang kami ay magpasalamat sa iyo, Panginoon. Sa lahat ng naririto, Panginoon, ay aming itinataas. Nanawa, Panginoon, ay kami inyong pagkalubuan ng karunungan upang sa gayon ay aming maunawaan at maintindihan, Panginoon, ang iyong magiging mensahe sa gabi ito, Panginoon. Tinatas din po namin ang lugar na ito, Panginoon, na naway magkaroon po sila ng pananabik, Panginoon, papunta sa iyo, Lord God, naway lahat ng mga taong may mga kasalanan, magbalik loob nawa sila, Panginoon. At itinatas din namin ang mga tao na magkaroon po sila ng panahon para sa iyo, Lord God, sa lalong ng lugar nito, Panginoon. At kami din, Panginoon, naway inyo po kami dagdagan ng aming pananampalataya, ang bawat isa, Panginoon, at pananalig na matibay, O Lord God. Kayo po nawa, Panginoon, ang magpuno ng aming mga pagkukulang, O Lord God. Sa gabi ito, Panginoon, nawa, gabayan mo po at pagkaluban mo po ng karunungan ng aming magiging speaker, O Lord God. Nawa, maunawaan din po namin ang lahat-lahat ng kanyang sasabihin, Panginoon. Sa lahat po ng mga karamdaman, may mga sakit, Panginoon, sa ospital, sa bahay, nawaan niyo po silang pagalingin. Pagalooban mo po sila ng kagalingan, Panginoon, kalunasan para sa kanilang pangailangan, Panginoon. Lalo na po, pang-spiritual at financial, O Lord God. Kayo nawa, Panginoon, ang magbigay ng pagpapala sa kanila, Panginoon. Ang lahat nito, Panginoon, ay aming binabalik ang papurit, pasalamat, kaisa ng banal na Espiritu, at ang presensya ng mahal ng Birheng Maria, at lalo-lalo na sa iyong bugtong na anak na si Kristong aming tagapagligtas. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang puso ko'y dumulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumango. Kinakapit mo na ikaw ay mamasdan, makalikan, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y
Ay, hallelujah. Ayan, mainit pa ba? Hindi na. Kanina mainit. Dito pa na. Distract ng mga bata. Kaya salamat sa Panginoon at hindi na umulan, ano? Amen. Amen. Tunay na napakabuti ng Diyos kasi tayo ay nililigtas sa mga kalamidad, mga lindol, bagyo. Di po ba? Napakapalad po natin dahil hindi tayo naapektuhan. Nakakabag po, nakakaawa yung mga tao doon sa mga lugar na nasasalanta. Yun po, talagang kabag-abag yung kanilang kalalagayan. Hindi na sila natutulog sa bahay, nandun lang po sila sa mga kalsada. Ano po? Kaya tayo, napakapalad po natin. Pero minsan, ay nihiling lang ng Diyos sa atin, napapurihan siya. Ano po, pasalamatan. Pero sa mga konting bagay, pinagpapalit natin yon. Nakarinig tayo ng konting salita, nasasaktan agad tayo. Ano po, iniiwala natin agad ang Diyos. Samantalang mga biyaya niya, yung ating mga anak, nalulusog, may trabaho yung ating asawa, tayo ay hindi gagambala ng mga bagyo, hindi tayo nababahala. Ano po? Pero sa konting mga alitan, konting salita, na umaalis na tayo, iiwanan natin, hindi na natin siya binibigyan ng papuri. Ano po? Kaya sa gabing ito ay pagsigawan natin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Amen. Huwag po nating sayangin yung panahon na binibigay pa sa atin ng Diyos. Kasi po hindi natin alam kung hanggang kailan tayo magsasama-sama dito. Ito pong mga batang ito ay dadalhin ko to sa makina at diba, papakita ko yung mga talent dito. Amen. Anong kulay ba ang gusto nyong uniform? White. Blue. Wag na blue. Red. Blue. Red. O, sige, ano ang butuhan? Sino ang gusto ng white? Sino ang gusto ng red? Sino ang gusto ng blue? White na lang para bright sa Alfred. Ganito, dahil kami ay wala naman tayong maraming budget, ang gagawin natin, magkakanya-kanya kayong bili ng t-shirt. Kapag kayo, ako ang magpapa-imprinta. Puti lang. Kung meron kayong mga puti, puti na lang, sige, puti na lang. Tatalagyan ko ng logo. Ibigay nyo sa akin, ha? Para alam niyo yung mga size nyo. Ha? Para alam niyo yung mga size nyo. Para lalagyan natin ng logo ng Together in Christ. Lalagyan natin ng choir. It's choir. Together in Christ. Ha? Gusto nyo ba may pangalan? Gusto nyo may pangalan? Social. Sige ha. Bibigay nyo sa akin para isang araw, Friday, sasama kayo sa akin, kakanta kayo doon sa makina. Ha? Pero, magpapaalam kayo sa mga nanay nyo, ha? Basta kayo, lagi kayong aatin. Kasi si Lord may sorpresa sa inyo sa December. Ano? Meron tayong Christmas party na gaganapin na bonggang-bongga. Tapos, magkakaroon ng presentation sa ano. Para meron kayo, ha? Ayun, tuwan-tuwan. Yes? Gabi po ba tayo? Wag naman. Papagaling ka naman ng papa. Hindi magpaalam sa papa. Wala ba kasi tayo papaalam? Pero, Napapaalam ako pero wag naman daw gabi. Hindi, may kasama ka ano kasi naman. yun, doon kasi sa makina, 6 yun hanggang 7, mga ganyan. Sabi ko, yan. Sama ko. Ihatid ka naman eh. Nakakatid ka namin. Gusto mo ipapapaalam kita? Ay, ito rin nilit yung paalam. Sige. Yung gusto lang ipapapaalam ko, ha? Ani, Basta yung ano, ha? Sige. Ako Sige lang. po, paalam.
Sister Lina, joke lang mo kanina. Joke lang mo, baka sasabihin mo, hurt ka. Sino na? Magkatuloy ulit. Nakalimutan ko. Kailan, ano siya? Ano ba? Kasi kami sa... Patayin yung uniforme. Ano yan? Patotoo. Ay, saan na? Kailangan ng preparation dito. Good evening po sa ating lahat. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa pinagkalooban ko ng kalakasan. Dahil sa busy ngayong October. Diba, busy tayo mga sister? Yes. Para saan? Yes, sa Black Rosary. Kanina, kami ay nagdasal ng patay, sabay nagdasal ng Black Rosary, pag-uwi, nagpa ng konti, papunta na rito, di ba? Kaya hindi ako lang hihina dahil nandiyan na si Lord sa Salamat po yung lang, prepare. Pasa. Sino po yung volunteer po? Ako na nga. Ah. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi rin sa mga batang magagaling sumayaw. Magaling po naman sa din. Ang babahagi ko lang kasi kanina, meron din kami dasal sister sa patay. Tapos sa Black Rosary, hindi ako nakasama kasi sabi ng anak ko, Mama, mag-please ka, pasyal tayo. Parang inuna ko yung pasyal kaysa sa Black Rosary. Kasi minsan lang naman yun mag-iya. Kaya sabi ko, kasama na nga. Pero nung bandang alas 3 na, sabi ko, mayroon pala kami doon ko kayo. Kasi wala pa akong mga bata. Sabi ko, atin ako ng doon ko. Kasi pagkakataon ko yung pagwala talaga ako sinusundo sa kanila. Kakasama ako. Tapos nung, sabi ko, pag umulan to, kasi umulan doon sa buntok kasi kami pumunta. Eh sabi ko, pag umulan doon, hindi na ako pumunta sa buntok. Pero pagdating namin dito sa biglang init, dito sa may bandang night na sabi ko, salamat makakapunta ka sa buntok. Pagdating ko, sabi ko, pag-dance na ako. Tapos, hindi ko wonder. Sabi ko, ang kliyata ng Diyos. Sabi ko, ay, dito dalas na ako nakasalamat, nakaabot pa rin. Tapos, ang pinagpapasalamat ko doon sa sabi ng anak ko, Mama, sama kami. Kasi minsan lang silang nag-present sa sobrang awala sa kanilang buhay. Kasi nagpupituhan kami habang daan. Sabi ko, tingnan mo ang napag-usapan namin yung Duterte at Duterte. Sabi niya, Mama, porque maka-Duterte daw ako. Ay, maka-gabang ko. Sabi niya, kinakapihan niya si Marcos, pero maraming nagawa. Kasi Duterte. Sabi ko, anong nagawa ni Duterte? Maraming pinatay. Sabi ko, parang walang Diyos si Duterte, sabi ko rin. Nagagalit lang kayo dahil walang Diyos, sabi niya. Pero hindi yun ang dapat, sabi ko ganyan. Tingnan mo, ang Davao, ang Cebu, Lilindol dahil masasama ng mga tao. Sabi ko, inuuna lahat ng biyaya kaysa sa Diyos. Kasi tingnan mo, kaganda ng mga bahay nila, pero anong nangyari? Sabi ko, kasi inuuna lagi nila ang biyaya ng mundo kaysa sa biyaya ng Diyos. Kasi lahat naman tayo sa biyaya ng Diyos humihingi. Eh sabi ko, dapat unahin nila si Lord kasi siya ang nagbibigay ng biyaya sa atin. Siguro natauhan siya dun sa sinabi ko na yung mga maraming ang lalaki ng bahay dahil inuuna yung ng mundo. Sabi niya, na habang daan kami, sabi niya, Mama, sama kami sa iyo. Kaya nagpapasalamat ako na gano'n ang sinabi niya kasi ibihira lang sila yung pero lahat ng alam kong makakabuti sa kanila, ginagawa ko. Tapos nung sabi ko, huwag na lang kayo sumama kasi maputik yung daan doon. May kasama kayong bata yung dalawa. Sa na lang kayo pumunta sa makina pagkamay kayo. Yan sabi ko. Kaya sabi ko nga, pag inunan mo talaga ang Diyos, bibigay din sa iyo yung biyaya niya. Kasi ako talaga, hindi ako pala hingi sa mga anak ko. Ang pinagdadasal ko lang na sana sila bigyan ng maayos na buhay at dapat unahin nila ang kasi yun ang lagi kong sinasabi sa kanila na unahin nila ang Diyos kasi sila ang nagbibigay ng biyaya. Kasi
ano lang yung binibigay nila sa akin, yun lang pinagkakasya. Hindi lang. Eh sabi nga nung may ka-sister tayo na, buti ikaw sister, hindi mo kailangan ng pera, sabi niya. Sabi ko, ako hindi ko kailangan ng pera. Sabi ko, ganyan. Hindi ko raw kailangan ng pera. Bakit hindi ko kailangan ng pera? Sabi ko, wala naman akong hanap buhay. Kaso lang, ang pinagdadasal ko yung mga anak ko kasi sila ang may hanap buhay, sila ang may kakayahan para ano. Nung talagang binigay ko yung sarili ko kay Lord, talagang parang kahit hindi ako humingi, kahit wala akong ano, hanap buhay, parang pinagkakalog na yung pangangailangan ko sa pag-atin ko, sa mga gawain natin. Kasi meron din kami sa Focus for Christ. Hindi rin ako umaano sa mga gawain doon kasi doon talaga kami nagmula sa Focus for Christ. Sila ang humubog sa aming mag-asawa. Kaya hindi ko pwedeng iwanan yung pinagmulan ko talaga. Kasi pagka hinihingi ko kay Lord yung schedule, halimbawa sabay-sabay yung tatlo. Meron tayong sa simbahan, meron tayo sa TIC, meron sa Opos, sabay-sabay yan kung minsan. Sabi ko, pero kung ano yung nasa puso ko talaga gustong puntahan. Parang binibigay niya yung bang schedule, inaayos niya yung schedule. Kaya sabi ko, walang imposible sa Diyos kung talagang gusto mo yung ginagawa mo pagkamalog sa iyo. Ano man ang hilingin mo. Huwag lang tayong hihingi ng mga bagay na alam naman natin makakasama para sa atin. Kahit sabi ko yung mga sakit na yan, kasi may ka-sister tayo nung nagkasakit ako nung ilang, hindi ako nakatin talagang, parang umuugong yung akin sa inga. Para bang yung sipon ko lumalabas na dito sa, sabi ko. Pero si Lord talagang siya lang ang doktor ko, yan ang inasahan ko, sabi ko. Sabi, magpa-doktor ka na, punta ka na kay Biblia, sabi ko. Ay, sino ba yun yung namatay na doktor yun? Balagtas. Sabi niya magaling yung sa taring. Sabi ko. Pero sabi ko, mas magaling si Lord kaysa doon. Awan ng Diyos, hindi talaga ako nagpa-doktor. Tinisting ko kung ano yung sinasabi niya, kakayahan ng doktor at kakayahan ng Diyos. Parang sinalins ko yung ko sa yung doktor at saka yung Diyos. Sabi ko, mas magaling talaga si Lord. Kasi libre kay Lord, hindi pa ako nakipila. Kasi sa lahat ng ayaw ko yung pumila ka doon sa mga ganyan-ganyan. Sabi ko, nagkakakapita ako ng mga ospital, ng mga center na ang kapal ng tao, parang naaawa ko sa kanila kasi talagang subo ko na kasi na si Lord talaga ang manggagamot. Eh nakakaawa sila, sabi ko ganyan. Dito sa mga gawain ganito, na alam naman natin na mapapaiga buhay natin, bakit yun pa ang hinayawan natin? Kasi marami kang matututunan na bagay na alam mong imposible, pero hindi nila nakikita. Ang nakikita lang kasi nila yung kasalanan ng tao na nagiging dahilan ng paglayo nila sa Diyos. Kasi ang tao talagang hindi mo ma-replace yung lahat ng makikita ng masama sa iyo, yun lang ang titingnan nila. Pero hindi nila nakikita yung kabutihan na ginagawa nila. Yun nga ang nagiging dahilan natin, kaya lumalayo tayo sa Diyos. Kasi yung panghuhusga natin sa kapwa natin, hindi nila alam yung panghuhusga nila, bumabalik sa kanila. Amen. Lahat talaga naramdaman ko yun kasi marami namin karanasan dyan. Kaya lahat ng bagay na ginagawa natin, mabuti at masama, yun ay babalik sa atin. Kaya magpatuloy lang tayo sa gawain ganito kahit nasabihin mo ang mga anak, ang mga leader, saka nagkakasala din yan eh. Hindi naman sila santo eh, para sabihin natin na lahat ay nagkakasala, hindi lang sila. Kasi mas nagkakasala yung mga nanghuhusga sa atin. Kasi hindi nila alam yung kabutihang ginagawa natin. Yun lang po, kaya magpasalamat tayo sa Diyos kasi nandito tayo palagi sa lugar niyo upang matuto. Thank you, mga bata. Ayan. Salamat, sister. Totoo po yun. Kung tatanungin niyo po kung sino ang makasalanan dito, ako po yun. Ako po talaga. Napakasama po ng ugali ko. Ako po ay maldita. Ako po ay
Masamang tao po talaga ako sa totoong buhay. Kaya nga po ako lumalapit sa Diyos para po ako'y baguhin. Nanawa, hindi yun ang makita ng aking mga kapatid. Dahil sa patuloy ko naman pong pagtugon sa panawagan ng Diyos, unti-unti naman pong binago ng Diyos ang buhay ko. Na yun po ang nakikita ng yung aking lumang buhay. Pero po yung pagbabago na ginagawa ng Diyos sa buhay namin. Kaya nga po ako nandito, bakit napakalaki ng utang na loob ko sa Diyos. Noon pong araw, sabi ko nga po, mahirap pa kami sa daga. Sobrang hirap. Sabi ko nga po, hindi kami natutulog pagka umuulan. Dahil yung pong mga anak namin, yung kulambo, nilalagyan po namin ng plastic para hindi po sila mabasa. Kasi po pag umuulan din po bahay namin. Kasi po ano lang yun, pawid. Tapos po pag bumabagyo, wala pong tuyo ang bahay namin, kasang-kasa po. Kung kumain po kami, kalahating kilong bigas, nilulugaw ko pa po yan. At ang ulam po namin, hati-hati lang sa mga anak ko. Lahat po ng mga gamit nila sa school, hiningi ko lang, pinanghihingi. Yung mga notebook, tatanggalin ko yung mga may sulat, tatahiin ko para lang makapasok mga anak ko. Ganun po kami gano'n. Nangunguha po kami ng mga talbos ng sampalo, talbos ng kamote, talbos ng kahit anong talbos ng ampalihang ligaw. Dinadala po namin sa kanisa. Pumipila po kami doon. Pag inabot po kami ng sikat ng araw, patalayasin na po kami. Hindi pa po nauubos yung aming paninda. Ang ginagawa ko po, pinapalit ko ng kung ano man na bawat tuyo o bagoong para lang po naiulo sa pamilya namin. Ganun po ang hirap ng buhay. Pero po sa awat tabag ng Diyos, inahon po kami sa ganung buhay. Ngayon po, sabi ko nga po noon, kung iisipin ko pa yung pansain namin kinaumagahan. Ngayon po, sabi ng anak ko, Ma, bumili na tayo ng isang kaban para hindi na tayo bili ng bili. Sabi ko, sige na, bumili ka. Isang kaban, 50 kilos. Kami po yung napakatipid kumain. Yung pong 5 kilo sa amin. Ang tagal, pero ang dami po namin eh. 5 po kami, puro malalaki yan, mga lalaki pa. Pero nagtataka po ako, bakit kaunti lang yung sasain namin. Gusto na kami lahat, hindi po nauubos. Napakabuti po ng Diyos sa buhay ko. Kaya po, yun gusto ko po yung i-share doon sa mga taong dinadala ko po dito. Na maunawaan nila, gaano ba ang pagkilos ng Diyos? Yung nararanasan ko pong ginhawa, kapayapaan. Gusto ko po maranasan din, kagaya ng mga kapatid natin ito na talagang hindi bumibitaw. Kasi po nandun talaga, nandito talaga. Na kay Lord lang talaga. Di po ba? Itong mag-asawa na to. Yung mga anak ko, salamat sa Diyos. At nandito manugang po, nandito mga anak ko, ang asawa ko nadadala ko. Salamat sa Diyos. Kasi po, hindi nila mararanasan yung naranasan ko. Pag malayo po talaga sa Diyos, puro hirap po talaga. Ayun po. Ngayon, ang mga batang ito ang bibigyan ko ng share. Sino mag-share? Bakit? Share ka lang. Thank you, Lord. Susunod kayo natatayo dito ha, titraining ko na kayo. Sino tatayo? Sino yung may blessing? Salamat Lord kasi ang papa ko ay may trabaho na. Salamat Lord kasi gumaling yung kapatid ko, gumaling yung nanay ko, gumaling karamdaman ko. Lahat yung pagkakathank you natin. Diba? Oh, ilan ba kayong lahat? Ilan kayong lahat? 11. Si brother 11. Hindi ko kasi alam yung ano na yun, kasi sa inyo yun mami, baka hindi nyo papasamahin sa amin. 17. Yan si Paulo, saka si baka hindi yan pasamahin sa amin sa makina. Baka hindi ko alam eh. Kasi ito yung mga batang ito ang hindi Pero kung papayagan nyo rin, papayagan ng BBM, edi kasama namin. Pero hindi ko kasi alam ang kalooban nila. Sino pa po ba? Ate Tess.
Huwag po talaga, Nanay Mina, patuto ka? Hindi mo na. Nanay Mina, wag po kayong aalis. Wag po kayong makikinig kung ano po yung naririnig nyo. Manatili po tayo dito, Nay. Kasi lahat po ng mga problema natin sa buhay, ibigay natin sa Diyos. Gagaan po lahat yan. Ate Tess, tinawag ka na ng Diyos dito. Mga anak mo, manatili kayo dito. Talagang dito nyo masusumpungan. Naghihimala ang Diyos sa buhay niyo. Kung paano naghimala ang Diyos sa buhay namin, na nanatili kami dito sa iyo din. Nanay Bing, totoo ka rin. Si Nanay Bing, napakalaki ng blessing talaga yan. Lagi-lagi yan, hindi bumibitaw talaga sa totoo lang. Ano man yung mga naririnig niya, pasok dito, labas doon, wala. Ano na yan, bingi na yan, bingi. Sa mga nagpapahina. Basta siya, magpapatuloy siya. Wala, Sister Lina, ganun din. Ganun ginawa tayo. Huwag tayong makinig kasi yan, ginagamit yan ng kalaban. Para hindi tayo pumunta rito, para hindi tayo pagpalain. Amen. Puri ng Diyos. Lahat naman. Lahat naman. Itong mga batang ito, 35 na to. Ngayon, ilan na lang ito? 17. 35 na yan eh. Dami niyan. Pero nadala sila ng mga magulang nila kasi may mga naririnig silang bulong ng kalaban. Kaya sila umalis. Huwag kayong makikinig. Huwag ako ang tingnan nyo dito mga manamahal kong kapatid. Huwag ako. Tingnan natin ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Amen po. Tayo nililigtas sa mga sakuna. Tayo pinagpapala. Tayo pinagagaling. Tayong lahat. Amen. Dito lang natin masusuntihan yun. Wala na po ba? Ate Tess, ikaw magkapatotoo. Susunod, tuturuan ko na kayo dito tumayo. Ha? Magsasabi lang, thank you Lord, kasi malakas po, magaling po tatay ko, may trabaho po tatay ko. Sige, huwag na kayo tatay ko. Nakaupo lang na rin. Uy, dito wala yung hiya. Namin mo pala ang hiya. Sige, tuwan. Ikaw na kasi. Oh na, huwag na mo sila. Ikaw na lang. Basta ako lang. Focus ka lang. Salamat po. Sige, salamat. Thank you, Lord. Hindi narinig ni Lord. Di narinig. Tinesting ko lang po, hindi po ito sa TIC. Tinesting ko lang ito binili ng anak ko. Kasi video okay sila brother, paputol-putol. Pangit yung mic. Sabi ng anak ko, binili ako ng mic, nag-video okay sa bahay. Kaya tinesting ko lang, wireless po ito. Pero bibili rin kami dito na, ini. Hindi. Gandang gabi sa ating lahat. Nagpapasalamat lang ako sa Panginoon kasi birthday nung asawa ko ngayon, partner in life ko. Kaya wala pa. Sa work pa siguro. Kaya yun lang. Sobrang wala akong masabi sa binigay ni Lord sa aking partner in life. Sobrang nilab na nga ako sobra eh. Kasi, Corelio nung nakaraan, pagbigay niya sa akin ng itabi mo 1,000 pang pariban mo. Sabi ko hindi. Pambili ng tangke. Kaya sabi ko sabihin naiisip niya pa rin po ako. Kaya sabi ko, siguro next time, baka pinaghahandaan niya pa. Minsan nga po nagugulat na lang ako, may tago-tago dun sa 1,000. Sabi niya, ayan, bayaran mo yung TV. Kasi kumuha po kami ng hulugang TV. Kaya sabi niya kasi, para daw po may libangan ako, hindi yung cellphone lang. Kaya binilhan niya po ako ng sabi ko kahit maliit lang, hindi, malaki na. Kaya sabi ko, sobrang blessed po ako sa asawa ko. Kaya thank you Lord sa pagbibigay sa buhay at kalakasan ng aking asawa. Diba? Basta may Lord lang. Tuloy lang tayo.
Sabi ko nga dyan sa mga anak ko, na, tulungan niyo ko doon. Lagi dapat maaga pa, ready na kasi ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Kaya dapat maaga pa lang kayong dalawa, sabi ko, ready na lahat para hindi nakakagulo. Para organized, di ba? Organized. Magpapasalamat din ako kasi yung anak ko na nangungupahan ay pinapatira na ng kanilang amo doon sa gilid ng hardware na pinagtatrabuhan niya. Kaya ginagawa yung bahay nila doon. Kaya sobrang blessed ako sa mga anak ko. Kasi sa patuloy namin pagtugon, paglilingkod, unti po talaga. Talagang wala akong masabi kay Lord. Nai-inlove sobra talaga ako sa kanya. Kagaya ng akin. Talagang yung manugang ko, wala rin talaga akong masabi. Kabaliktaran po na yan ng nakasawa ko. Kasi po yung manugang ko, hindi po yan nawawala ng bigas. Pag wala po kami bigas, nangihingi ako sa kanya. Kasi po, pagka nakita niya yung bigas, yung sako nila ng bigas na medyo mababa na, nandiyan na naman po yung lahating kabang bigas. Lagi po ito, lagi silang may bigas. Kaya hindi ako natatakot na wala ng bigas kasi kapit-bahay ko lagi may bigas sa ilan. Wala akong bigas. Hindi ako nagtatae. Basta kung wala kayong bigas dyan, sige, punta lang sa bahay, marami nila kang bigas. Pero hindi nga to joke kasi hindi naman tayo nagmamadali. Hindi to joke mga bata ha. Minsan mga isang araw, dadalhin nyo dito mga nanay nyo, tatay nyo. Kasi alam nyo, pag marami ang nagpapasalamat sa Diyos, lalo kayo blessed. Ano? Kagaya namin, di ba? Dati sabi ko, Lord, gusto ko makapunta ng makina. Gusto ko meron akong sasakyan. Binigyan ako ni Lord, di ba? Naikibay ako, magagalit ko, kahit saan ako magpunta, di ba? Dito lang sa Naigas. Pero hindi, nakarating ako ng Gentry. Upo. Nakakarating ako ng Gentry, nakakabalik-balik pa ako na. Kaya di ba, wala namang imposible. Pero nakalagay kasi yan sa prayer request ko. Meron kasi akong prayer request na sinila. Alam niyo, lahat na yung check eh. Meron na lang isa doon. Check eh. Pero pag kayo binibigay, siya pag-ibig ko na rin. Po, i-represent na po tayo. At, enter. We
Sige po. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kapagpala namin Ama, ang Yahweh, maraming salamat po. Panginoon. Dahil muli niyo po kaming binigkis ng inyong pagkakaisa, Panginoon. Binigkis ng inyong pagmamahal, Panginoon. Pero kami lahat, Panginoon, ay magbalik ng papuri pasasalamat sa iyo, Lord. Panginoon, dalangin ko po na naman sa oras na ito. Daspasan niyo po kami lahat ng inyong banal na dugo, Panginoon. Balutin niyo po kami mula unong sa aming mga talampakan, Panginoon. Pero din po, Panginoon, ang salita ng aming pagsasaluhan sa oras na ito, Panginoon. Nanawa, tulungan niyo po ako, Panginoon, na ito'y may pahayag ko po, Panginoon, na ayon sa inyong kalooban. Panginoon, tulungan niyo po ako na ito po'y aking mapaliwanag sa aking mga kapatid sa pananampalataya. Sa inyong tulong at kapag, Panginoon, ako po inyong itago sa inyong banal na kanimingan, Panginoon. Nang ako po, Panginoon, hindi makita ng distraction sa pangalan ng Jesus. Panginoon, maraming salamat po. Ang latisang mo dalangin namin. Mga kapatid ko kay Kristo, buksan po natin ating puso at isipan para sa pakikinig ng mabuting balita ng Panginoon. Ayon sa 1 Thessalonica 5 hanggang 11. Papuri sa iyo, Panginoon. Hindi na kailangan isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sapagkat alam na ninyong ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng tao ng babaeng manganganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na yaon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga, kailangan tayong manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip. Di tulad ng iba, kung gabi karaniwang natutulog ang tao, at kung gabi rin karaniwang naglalasing. Hindi tayo dapat maglasing, yamang tayo sa panig ng araw. Gawin natin baluti ang pananampalataya at ang pag-ibig, ang helmet, ang pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Tinawag tayo ng Diyos hindi upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Namatay siya para sa atin upang tayo mabuhay na kasama niya. Buhay man, tayo patay sa kanyang muling paparito. Dahil dito, patuloy tayong magpaalalahanan at magtulungan tulad ng ginagawa ninyo o ngayon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Sige po, magsusunod po tayong lahat. Mag-share lang po muna ako bago natin pagnilayan ang salita ng Panginoon. Bali, ako po ay hindi po nakatugon sa panawagan ng Panginoon tuwing Black Rosary
Kasi ako nga po ay dito sa Tansa, nakatigil. Hindi po ako nakakauwi ng makina. At isa pa po, ako din po ay nagkaroon din ng sakit. Bali, una nagkasakit yung apo ko, dinala po dito namin sa family clinic, hospital. Bali, 2 araw lang po siya dyan. Ang binayaran namin ay kulang ko lang 24,000. Dapat hindi pa po siya palalabasin. Kasi yung test na ginawa sa kanya, sa ihi, saka sa CBC niya, may UTI siya. Pero negative siya sa dengue. Pagkatapos, di ibig sabihin, magdamag siya dyan. Bago kinabukasan, maghapon, ay may sinat-sinat pa. Bago inulit yung kanyang CBC, kasi baka daw, may dengue na nakita kasi mababa yung platelets niya, bumaba. Di kinuha na ulit siya ng dugo. Di kinabukasan na naman ng umaga, negative na naman siya sa dengue. Di nasabi ng doktor niya, kinabukasan kukuha na daw ulit ng dugo para sure. Ay sabi ng daddy niya, ano ba klaseng hospital yan? Nakailang kuha na. Lagi negative, bago ulitin na naman, ika. Eh sabi ng daddy niya, huwag nyo na, kasi ako pong nagbabantay, sabi, huwag nyo na pong mapakuha na ng dugo si Saira. Sabi ko, kung yan ang required ng hospital, kailangan bakit daw mababa yung platelets niya. Di sabi ng anak ko, basta huwag nyo na pong pakuwanan kasi okay naman na yan, nakakain na, wala nang lagnat, etc. kumbaga. Dahil sa madaling salita, nung pupunta na yung kukuha ng dugo, sabi ko ayaw na ng anak ko, pakuhanan yung anak niya. Dahil sabi niya, di, magperma na lang po kayo ng waiver na hindi tinatapos yung kontrata ng doktor, kumbaga. Kumbaga, lalabas kaming araw na ito, walang ibibigay na resita o gamot kasi pumirma ng waiver na hindi pumapayag na kukuha na ng dugo yung aking apo. Diyan sabi ko na lang, ipinanalangin ko na sa Panginoon na walang ibang, parang tayo, ang lagi nating iniisip, walang ibang magagamot kundi ating dakilang Panginoon. Kaya sa tulong at tabag ng Panginoon, awa ng Diyos, hanggang ngayon ay okay na yung apo ko. Yung nangyari noon, nung nilabas namin siya ng Sabado, kinabukasan naman, parang gabi ng Sabado, ako naman yung kating-kati yung lalamunan ko. Sabi ko, kating-kati, bakit kaya? Ganon. Pagdating na ng gabi, sumakit na yung ulo ko. Sumakit na yung ulo ko. Yung dito, ibang pagkasakit niya, yung dito, parang ang sakit-sakit dyan. Di ngayon ubo ako ng ubo. Di hanggang sa, bali, parang 4 days yun na hindi ako kumakain. Puro lang ako pukari na tubig. Saka maligam-gam. Eh sabi ng mga anak ko, parang Sister Nelia, gusto nang padala sa ospital, pero ayaw. Sabi ng mga anak ko, pati anak ko sa Palawan, tawag ng tawag, magpadala na po kayo kasi kayo naman ay walang babayaran kasi kayo naman may health card. Ikang ganyan, kahit sa hospital kayo. Sabi ko, ayaw ko. Sabi ko, eh bakit? Sabi nila, eh hindi na kayo kumakain. Hindi rin kayo nabangon. Babangon lang nga kayo, maghugas kayo ng gayaan nyo. Kasi siyempre tayo, importante, hindi nakakaligo, kailangan malinis yung ating part, the body na yun ang nililinis ko araw-araw. Tsaka inom lang ako ng pukari, tsaka yung maligam-gam na tubig. Bali, 4 na araw yun na ako'y hindi ko makain at hindi rin bumabangon. Galit na yung mga anak ko. Sabi, yung anak kong daddy nung may sakit ko, Gcash pa akin ng 5,000, magpatingin na ika kayo, ganyan, ipadala. Kumain kayo ng ganyan. Pero sa awat habang ng Panginoon hanggang ngayon, hindi ako nagpapadoktor. Pero may ito pa nga, may ubo pa, may ano pa. Kanina naman, nagulat ako kay sa ating kapatid na Sister Leslie. Kasi nag-video call, sabi ko, hala, bakit kaya nag-video call to? Bakit kaya? Naisip ko nang gawain ng luntok. Sabi ko, okay na kaya ako? Sabi ko. Nang tumawag siya, hindi ko agad sinagot. Pag na sinagot ko nga, ang sabi niya, ikaw yung magtutok ngayon. Ha? Dapat ka akong gayon. Hindi mo ba ka nabasa sa GC ng luntok? Sabi ko, hindi. Di, nang sinabi niya, mga magwawan na ata yun.
Kaya sabi ko, sige Lord, kayo na nga ang bahala kasi marami na akong absent sa gawain mo. Marami na akong absent sa Black Rosary. Hindi pa ako tutugon sa tawag mo ngayon. Kaya ako narito. Sige, pagnilayan na natin ang salita ng Panginoon. Ang sabi nga ng Panginoon, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sapagkat alam na ninyo ang pagdating ng araw ng Panginoon at tulad sa pagdating ng magnanakaw. Kapag sinabi ng mga taong tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas sapagkat sa pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Yun ang sabi ng Panginoon. Hindi niya na daw kailangan pang isulat sa kanyang mga alagad ang magaganap sa araw na ito, ang mga bagay na ito. Kumbaga, tayo kasi mga tao, ang lagi po natin tinitingnan ang palatandaan ng pagdating ng Panginoon. Tulad nga po ng mga nangyayaring mga lindol, mga bagyo, lagi narinig natin sa ating mga kapwa, uy, malapit na ang pagdating ng Panginoon. Di ba po, lahat po tayo, yun ang laging nasa isip natin. Kapag may nangyaring mga kalamidad, laging iniisip natin ay malapit na ang pagdating ng Panginoon. Pero wag lang po sana tayo tumingin sa nangyayaring sakuna. Kasi wag po natin kalimutan na lagi po nating kasama ang Panginoon. Lagi po siyang dumarating sa ating mga buhay. Tayo lang po ay binabaliwala po natin. Kasi ang sabi nga ng Panginoon, hindi ko na kailangan pang isulat sa inyo. Yun po ang sabi ng Panginoon. Sa bawat po oras, sa bawat minuto, sa bawat araw, sa bawat gabi, kasama na po natin siya. Narito na po siya. Di ba po ang sabi, nung siya umakyat sa langit, iniwan niya ang kanyang banal na Espiritu Santo para tayo samahan, para tayo tulungan, ingatan sa lahat ng bagay. Huwag po nating, lagi po nating isasama sa ating panalangin ang banal na Espiritu Santo ng Panginoon. Kasi yun ang tanging iniwan niya nung siya'y umakyat sa langit para tayo hindi niya pababayaan. Kayo nabubuhay sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na yaon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman. Yan ang sabi ng Panginoon. Tayong lahat daw po ay kabilang, ibinilang niya sa panig ng kaliwanagan. Tayo po pala ay ibinilang na ng Panginoon sa kanyang kaliwanagan. Kaya wag daw po tayo sa araw ng kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman. Hindi daw po tayo ibinilang ng Panginoon sa panig ng kadiliman. Ibinilang niya po tayo sa panig ng kaliwanagan. Kumbaga, lagi po nating pangahawakan ang liwanag na binibigay sa atin ng Panginoon. Diba po, minsan kagaya po ng lugar na iyan, sabi po, ng lugar na iyan sa madilim. Kapag nakakita lang po tayo ng kapirasong liwanag, kahit gaano pa po kadilim,
ang palibot natin, kapag nakakita na po tayo ng kapirasong liwanag o tuldok na liwanag, di ba po nagkaroon po tayo ng pag-asa? Napakalaking tulong ang liwanag para sa ating buhay. Kaya wag po nating kaligtaan ang manalangin, tumawag, at umaten sa mga gawain. Nakakalungkot na po, gaya ang sabi nga po, ang parati kaya nawawala ang mga miyembro dahil ang tinitingnan yung kamalian ng kapwa-tao. Hindi naman po may iwasan po yan na lahat po tayo yung nagkakasala kasi tao na po tayo eh. Ang sabi nga po ng mga pare, sila din po yung nagkakasala. Samantala yan po sila yung minuto, oras-oras, hawak ang Biblia, nagdadasal, nanalangin, na walang patid. Tayo pa po kaya, di po ba? Kaya nakakalungkot lang po dahil sa pagkakamali o sa mga salitang hindi maganda sa pandinig ay hindi naman po si Sister Emeline ang hindi nyo inaatinan kundi ang Panginoon. Hindi naman po ang tao ang inaatinan nyo kundi ang Panginoon. Kagaya po ng mga batang ito, mas mainam po sana o mas maganda kung kasama po nila kailang mga magulang. Kasi dapat po ang mga magulang po nila ang aakay sa kanila. Kasi mga bata pa po ito, kumbaga hindi pa ganun kalalim ang kanilang pag-iintindi sa salita ng Diyos. Pero nasaan po ang mga magulang ng mga batang ito? Nakakalungkot dahil ang mga bata nagsisikap na lumapit sa Panginoon pero ang mga magulang nila, nasaan na ang mga magulang nila? Nakakatakot po kasi na balang araw, baka magsisiman po sila, huli na ang lahat. Kaya dapat pasalamatan na sa Panginoon na mga anak nila ay nagsisikap na lumapit sa Panginoon. Kasi sa totoo lang po, sa makina po, napakahirap magyakag ng mga bata. Kaya masalamat kayo dito sa Luntok, maraming kabataan na dumadalo sa gawain ng Panginoon. At sa mga bata, ang masasabi ko lang, ang lagi niyong titingnan tuwing Miyerkules, ang lagi niyong isipin, mananabik kayo sa Panginoon. Huwag kayong mananabik sa mga na ibibigay sa inyo. Kasi masigit pang ibibigay ng Panginoon dyan. Kaya panabikan niyo ang salita ng Panginoon na inyo naririnig. Kasi alam ko na kayo kahit hindi nakikinig, pero ang inyong mga tainga ay bukas. Kaya sana unti-unti inyong yakagin ang inyong mga magulang. Unti-unti inyo silang yakagin na umaten sa gawain na ito. Kasi dapat sila ang magpaliwanag o mag-akay o magdala sa inyo sa gawain na ito. Pero salamat sa Panginoon dahil pinagsitsagaan ninyo na dumalo sa gawain ng Panginoon. Bali, share ko lang sa mga batang ito. Ako may 2 anak ako, nakatulad nyo rin, mga bata pa. Uma-attend sa gawain din ng Panginoon. Maliliit pa yan sila. Nag-Elshaday pa kami noon sa Ambil. Overnight kami noon. Kahit bumabagyo, may dala kami mayong na malalaki. Pero ngayon, awa ng Diyos, 2 ng professional akong anak sa kanyang tulong at tabag. Dahil sa pagtsatsaga na pag-attend ng mga anak ko sa gawain. At sila po naging choir ng simbahang malaki dyan sa bayan. Ngayon, ang anak kong bunso nagtuturo na po dito sa Tansa, sa Agustin School. At yung isa ko naman ay na professional na sa Palawan. Kaya mga kabataan, huwag niyo po laging iisipin na, ay, dadalo ako sa gawain. Kasi may ibibigay sa akin yung Sister Leslie. Maliit lang po yan, binibigay ni Sister Leslie, barya lang po yan. Ang ibibigay sa inyo ng Panginoon, buo, hindi po barya. Kaya yun po laging isipin nyo. Ang salita ng Panginoon na inyo pong matutunan sa gawain na ito, na pwede nyo po isi-share sa inyong mga magulang.
Amen po ba, mga bata? Amen. At huwag kayong makikinig sa mga sabi-sabi. Basta lagi niyong isipin ng Panginoon. Kasi yung mga tao na sila sabi-sabi, tao lang din yan sila na nagkakasala. Pero ang Panginoon kailanman hindi nagkakasala. Lalong-lalo na sa inyong mga kabataan, sa ating lahat. Kaya kung may marinig kayo sa kapwa-bata nyo ng mga wala dito, huwag nyo silang intindihin. Ang lagi niyong panindigan ang inyong pagkikilala sa Panginoon. Amen? Gawin nating baluti ang pananampalataya at pag-ibig at helmet ang pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Panginoon. Tinawag tayo ng Diyos hindi upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Yan. Ang sabi, gawin daw nating baluti. Ibig sabihin, gawin po nating panangga ang ating pananampalataya sa Panginoon at ang pag-ibig ng Diyos na siyang nagligtas sa atin sa kanyang buktong anak na si Jesus. Kasi nung namatay si Jesus, tayong lahat po ay iniligtas niya sa kasalanan. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, tinawag tayo ng Diyos hindi upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Namatay siya para sa atin upang tayo mabuhay na kasama niya, buhay man o patay sa kanyang muling pagparito. Dahil dito, patuloy kayong magpaalalahanan at magtulungan tulad ng ginagawa ninyo o ngayon. Yun ang sabi. Magpapaalalahanan daw po tayo. Tayo mga kapatid kay Kristo, tayo po ay magpapaalalahanan. Katulad ko, halimbawa po, ako po ay nagkasala. Sabihin nyo, pwede nga sabihin sa akin na, oh, Sister Emeline, parang hindi na yung angkop sa binasa mo sa iyong mga tinutok. Pwede po yun. O kaya sabihin mo na, kasi sabi nga ng Panginoon, magpaalalahanan tayo. Kumbaga, yung pagkakamali ng ating kapwa, pwede po natin yung sabihin para din sa kanyang kaligtasan. Huwag po nating, alam na po natin yung kapatid nating to, namumuhay sa kasalanan, doon pa rin tayo. Ang sabi nga, kapag bulag ang umakay, bulag din ang inaakay. Alam mo na, namumuhay sa kasalanan, nagpapadala ka pa sa matatamis niyang pananalita. Nakakalungkot na po sabihin o isipin. Kasi ito po sinabi po to sa akin ni Sister AG bago po siya umalis. Pero para po sa akin, nalulungkot po ako. Alam niyo po kung bakit. Kasi ang taong ito, ay isa po ito sa hinahangaan ko kapag nagtutok sa gawain ng Together in Christ. Pero siya po mismo may sabi, kapag nawala daw Sister AG, parang tayo nawala ng dalawang paa. Nakakalungkot ng kapatid na ito kasi masyado siyang bilib sa kanyang sarili. Salip na tayo tulungan, dahil katulad namin mga baguhan, matagal na nga po kami sa gawain, pero hanggang choir lang po kami. Pero pagdating sa pagtutok, hindi pa po kami ganun kabihasa. Kaya nakakalungkot lang na masyado niyang ipinagmamalaki ang kanyang karunungan. Nasasabihin niya, nawala lang yung Sister AG para daw tayo nawala ng dalawang paa.
Nakakalungkot po, salit na tayo kanyang tulungan dahil sa kanyang nalalamang o nakukuhang kaalaman sa salita ng Panginoon, tayo po kanyang iniwan at magsalita pa ng ganong salita. Batid niyo po yun kung sino po yun ang tinutukoy ko. Nakakalungkot lang ang taong ito. Eh dito po siya nagsimula sa Together in Christ. Umalis at bumalik siya sa Together in Christ. Sana kung nagkaroon man na panibagong gawain, o magkaroon man siya na sarili niyang gawain, wag naman po sana magsalita ng ganon sa pinag-alisan niya. Di po ba? Kasi gawain po ito ng Panginoon eh. Hindi naman po ito gawain ng tao para sabihin niya para tayo nawala ng dalawang paa. Hindi sa Panginoon po tayo umaasa. Hindi po sa tao. Kaya lang nakakalungkot para po sa akin na gano'n ang sasabihin niya. Kasi hindi niya po masasabi kung hanggang saan ang karunungan na ibibigay sa kanya ng Panginoon. Kaya wag po sana tayong magbubulag-bulagan, mga kapatid ko kay Kristo. Wag po natin iwanan ang Together in Christ. Wag po tayong magmalaki sa gawain ng Together in Christ. Kasi ang Together in Christ, dito po tayo nagmula. Saan man po tayo makarating, ano man sama ng ating sasamahan, huwag po nating iwanan ang gawain ng Panginoon. At kung siya man po'y umalis, huwag na po siyang magsalita ng hindi maganda sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Sige po. Magandang gabi po at maraming salamat po. Amen.
mga pwesto. Tayo mananalangin, tumayo ang lahat. Ayan na. Mga bata, walang alaala. Ibad yun ha. Okay. Sige. Gawin natin muli ang presensya ng Panginoon. Kita mga mata. Sa ngalan ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos, dakilang Ama, mangyawin siya na may liga ng langit at lupa. Ama, dakilang Diyos, maraming salamat po sa gabi ito na kami ay muli ay binigyan mo ng panahon at oras upang ikaw ay pasalamatan, purihin, dakilain at sambahin sa Espiritu at katotohanan ng Panginoon. Salamat sa mga taong patuloy na naniniwala, nagtitiwala sa iyong banal na kapangyarihan, Lord. Salamat po sa iyong mabuting balita ang aming pinagsaluhan. Salamat, Panginoon, sapagkat patuloy mo kaming inaaralan, na patuloy kaming mga gumamit sa iyo, Panginoon, magtiwala sa iyo, sapagkat ikaw po ang may kontrol ng lahat ng bagay, Lord. Salamat po sa iyong lingkod na pinili upang maging daluyan ng mga salita, Lord. Pagpalain mo po ang kanyang buhay, pagpalain mo po ang kanyang buong sambahayan, ang kanyang mga anak, malayo sa kanyang asawa, Lord God, mga apo, manuga, Lord. Pagpalain mo po, patuloy niyo pong basbasan, pagpalain ang buong sambahayan ng aming kapatid na ito, sa pangalan mo, Jesus. Lord God, salamat din po sa mga batang ito na patuloy mong tinatawag sa banal na basang ito, Lord, upang iyong maging kamanggagawa, Lord. Salamat. Salamat sa kanilang mga magulang na binibigay, na pinapayagan ng kanilang mga anak na ito upang dumalo sa banal na gawain ito. Panginoon, tunay nga po na wala po kami magagawa kung hindi po kami kagabayan ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Lord, nagtaas ko po ang aming mga kapatid dito sa lugar nito, Lord. Ama, tunay nga po na kami taong mga mahihina at makasalanan. Kung ano man po ang nakikita nila, Panginoon, hindi po ito ang maging hadlang daan upang sila tumalikod sa iyo, Panginoon. Lord, ang makita po nila ang pagsisikap ng mga tao na mailapit sila sa iyo, Panginoon. Na makita nila, Panginoon, yung pagpupursige na kung saan, Panginoon, ay hindi po ganun kadali ang mailapit sila sa iyo, Lord. Pero sa anumang kaparaanan, Panginoon, ginagawa po namin upang sila rin po ay makaranas ng mga pagpapalang nagmumula sa iyo, Lord God. Kung paano kami ay pinagpala mo, Panginoon, kung paano mo po kami binigyan ng mga biyaya, Panginoon, kapayapaan, lahat po ng meron kami, Lord, na isip po namin na maibahagi din sa kanila. Sapagkat kayo ang Diyos na mapagpala, Diyos na mapagpagaling, Diyos ng mga himala. Hindi po kayo sinungaling, Panginoon. Ang sabi niyo, walang lingkod kayong pinabayaan, Panginoon. Kaya, Lord, loobin niyo po ng mga tao na ito, Lord, makita ang pagkilos mo. Ang makita, Panginoon, kung paano ka nagsisikap na sila'y pagpalain, sila'y palayain sa mga bagay sa mundo ito, Lord. Kami po, Panginoon, na ginagamit ng instrumento, Panginoon. Loobin niyo po na maging matatag kami. Ano man po ang mga pagsubok, ano man po ang mga panghusga, ano man po, Panginoon, ang masasakit na mga salita, paninirang puri, Panginoon. Loobin niyo, Ama, na maging matatag kami sa lahat ng ito. Kapagkat hindi pa po kami ipinapako sa krus, hindi pa po kami nasinasaktan ng pisikal. Bawang masasakit na salita pa lamang ang naririnig namin, Panginoon. Huwag po nawa kaming hayaang bumitaw sa iyo, Lord. Manatili po kaming kumapit, yumakap sa iyo, Lord. At yun din po mga tao na ito, Panginoon, na pilit na ibinabagsak, pilit na sinisira, pilit na winawasak ang iyong gawain ito, Panginoon. Pahabagan mo po sila, Lord. Kahabagan mo po sila, Panginoon. Loobin niyo po sila, Panginoon. Makita po nilang liwanag mo, Diyos, sa lugar na ito, Lord. Nawa po, Panginoon, matuntun nila ang landas ng tama, ang landas ng kabanalan, Lord. Hindi po nawa sila mapahiwalay sa iyo, Panginoon. Bagkus, Lord God, dalhin mo pong muli sila sa lugar na ito. Dalhin mo pong muli sila sa dahong ito, Panginoon. Kung saan sila hinubog, kung saan sila natuto, kung saan po sila pinagpala, Panginoon. Sapagkat ang gawa mo po ito, Lord, ang siyang naging daan namin upang kami ay mahubog sa pananampalataya. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, Ama, dumadalangin ako sa iyo ng buong kapakumbabaan. Lalo na ako, Panginoon, panatilihin niyo po akong matatag. Kayo po ang nagbigay sa akin ng
pagkakataon na pamunuan ang gawain ito dito, Lord. Hindi po ito sa akin, Lord. Kayo lang po ang nag-utos sa akin ito, Lord. Kayo lamang po, Panginoon. Tumutugol lang po ako. Kaya, Lord, bigyan niyo po ako ng iba yung kalatagan, Panginoon, lalo sa mga pagsubok, Panginoon. Na inaakala ko po ang mga taong ito, dinala mo na dito sa akin upang maging katuwang ko, Lord. Pero sila pa rin po yung mga taong sumisira sa akin, Panginoon. Lord, bigyan niyo po sa akin ng mga tamang tao, Lord. Ang mga anghel na gagabay sa akin, Panginoon. Huwag niyo po akong pababayaan, Panginoon. Huwag niyo po akong subuan. Dahil naglalaban ko po ang gawain mong ito. Ayoko po itong mawala sa lugar na ito, Panginoon. Sapagkat dito po kami nananalangin, dito po kami, Panginoon, humihingi sa iyo ng tulong. At alam namin, Panginoon, na hanggat nandito ang gawain ito, ligtas kami, Lord. Ligtas kami sa anumang kalamidad, ligtas kami sa lahat ng masama, Lord. Kaya, Panginoon, huwag niyo pong hayaan. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, ang gawain ito ay mawala sa lugar na ito, Lord. Ibigay niyo po sa akin ang mga anghel. Hindi nagbabalat kayong anghel, Panginoon. Yung mga totoong anghel na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, ako po'y dumadalangin ng buong kapakumbabaan. Taas ang aking kamay. Kung may nataong makasalanan ako, alam niyo yan. Pero ako po, Panginoon, binibigay ko aking buong sarili sa iyo. Ang aking pamilya, binibigay ko sa iyo, Panginoon. Lahat ng aking pamilya, aking anak, mga manugang, dinadala ko sa harapan mo, Lord. Upang sila din po, kagaya ko, na isang makasalanan na yung binago, isang makasalanan na yung pinagpala, isang makasalanan na pinuno mo ng pag-ibig. Kaya po, Panginoon, huwag mo akong pinitawan. Yakapin mo ko, Lord. Dahil itong mga batang ito, Panginoon, na siyang pinagtiwala mo sa akin. Tuwabin niyo, Ma, na mayakap sila. May bigay ko po sa kanila ang totoong pagmamahal at pagmamalasakit. Ito po hindi nagagaling sa akin, kundi nagmumula sa iyo. Nawa may bigay ko po sa kanila ang mga pinangako namin, Panginoon. Nawa maging masigla sila sa pagtugon sa panawagan mo. Samot dalangin ko po ito, Ama, sa ngalan ng Jesu Kristong nagahal. Kasama naman ng Maria Espiritong Banal, magpakailangan at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at Espiritu Santo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sabahin ang ngalan mo. Masasabi ang kaharian mo, sunugin ang loob mo, dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw, at pagbawarin mo kami sa aming makasala, para magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami kaitulad sa suso, at huwag mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, Ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng mga Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kami mamamatay. luwalhati sa Ama, sa Anak, at Espiritu Santo, kahanan mo naman ngayon, magpapailanman at magpapasalang hanggan. luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Jesus,
Hello. Bless the food po tayo. Doon tayo. Father, we Son, the Holy Spirit, Amen. Bless us, O Lord. And this thy gifts you're about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Palakpakan pa natin ang Panginoon. Yes. O, sige, makuha na yung mga bata. Ipakuha pa yung mga baso. Ganito, ha? Pag